Ngayon ay March 1 dito sa Pilipinas, bandang umaga. Ano na ang lagay ngayon dyan sa Middle East? Sa ngayon, medyo mainit ang sitwasyon sa Middle East. Kamakailan lang may malaking joint military operations ang US at Israel laban sa Iran at mukhang lalo bang tumitindi ang tensyon. Dahil dito, ilang mga airplane tulad ng Air India, Indigo at iba pa ay pansamantalang sinuspinde ang mga flights papunta sa rehiyon. So in short, medyo nagkakaguluhan ngayon dahil sa mga airstrikes at retaliations. Alam mo ba kung ano ang punot dulo nitong digmaan na to sa pagitan ng US at Israel laban sa Iran? Ang pinagmumulan nito ay matagal ng hidwaan at matalimuot na tensyon sa rehiyon. May katagalang issue ito tungkol sa programa ng Iran sa nuklear, mga alitan sa seguridad at iba't ibang proxy conflicts na kumalat sa lugar. Kaya yung nangyayari ngayon, kumbaga resulta yan ng matagal na pupukulong tensyon, basta yun lang talaga sumabog. So, kung iisipin mo, hindi siya simpleng away lang na bigla na lang sumulpot. Parang naging rurok lang ito ng matagal ng tensyon. May napabalita ngayon lang na ang Supremo ng Iran, ang leader, si Ayatollah Ali Khamenei, ay patay na. Ano ang nalalaman mo dito? So, ayon sa pinakabagong balita, mukhang totoo ang napabalita na napatay nga si Ayatollah Ali Khamenei, ang Supreme Leader ng Iran. Kumpirmado ito mismo ni US President Donald Trump na nangyari di umano sa isang joint US-Israeli strike. Dahil dito, inaasahang mas lalong magiging magulo ang sitwasyon sa rehiyon at may malaking power vacuum na lilitaw sa Iran. So tingin ko dapat talaga maging maingat ang lahat, lalo at hindi pa tapos ang sitwasyon. Sa pagkamatay na to ng leader ng Iran, may tuturing bang ito ay isa ng malaking achievement ng US at Israel sa digmaan laban sa Iran? Well, kung titingnan mo mula sa perspektibo ng US at Israel, malamang iyan na nga ang iduturing nilang malaking tagumpay. Parang malaking blow ito laban sa pamunuan ng Iran at siguradong ipapakita nila ito bilang isang strategic na tagumpay. Pero syempre, may dalawang side yan sa kwento. Kung achievement man ito sa isang banda, sa kabilang banda naman ay posibleng mas lumala ang gulo, magkaroon ng mas matinding retaliation, at mas maging gulo pa ang buong rehiyon. Kaya achievement siya para sa isang perspective, pero may kayakiba din ito walaking risk at responsibility. So, depende kung kanino paano ka tumitingin. Yung balita na may iba pa daw na mga commander o leader ng Iran na namatay na rin sa mga pag-atake ng US at Israel, ano naman ang alam mo dyan? Mukhang totoo rin yan. Naglabasa na ang mga ulat na hindi lang si Ayatollah Khamenei ang tinamaan, kundi pati na rin ang ilang senior commanders ng Iran. Parang malakihan talaga tong coordinated strikes na talagang tinarget yung mga matataas na opisyal. Sa paano kaya nila napipinpoint itong mga leader ng Iran? Paano napipinpoint ng US at Israel? Alam ba nila kung eksaktong nasaan itong mga leader na to dahil sa galing ng kanilang intelligence capability? Yeah, exactly. Kaya napaka-crucial ng intelligence capabilities dito. Malamang gumagamit ang US at Israel ng advanced tech, surveillance systems, at human intelligence para masubaybayan kung nasaan itong mga high-profile na leader. Parang combination yan ng mga drones, signal interception, satellite imagery, at syempre, may mga assets din sila on the ground. Kaya nilang maging sobrang precise dahil dito. So yun, talagang may tuturi mo na edge nila to pagdating sa ganyang klaseng operation. Totoo ba yung sinasabi ng side ng kalaban ng Iran, ang Iran ay meron ng nuclear capability, kaya nila maglunsad ng isang nuclear strike? Ayon sa mga pinakahuling ulat, wala pang kumpirmadong ebidensya na may aktual na nuclear bomb na ang Iran. Medyo malapit na sila makabuo ng weapons-grade uranium, pero hindi pa tiyak kung nakagawa na sila ng mismong nuclear weapon. Alam ng US at Israel na mabilis ang pagtaas ng uranium stockpile ng Iran at yun ang isa sa mga dahilan kung bakit sila gumawa ng mga strike. So kung may nagsasabi man na handa na ang Iran na maglunsad ng nuclear strike, medyo overstatement pa yan. Pero sobrang lapit na rin at kaya naging malaking issue talaga sa international stage. Kung hindi mapipigilan ang programa nila, baka in a matter of months o kahit weeks, posibleng makabuo na sila. Ano naman yung sinasabi ni US President Donald Trump na ang Iran ay gumagawa ng isang missile na maaaring umabot sa teritoryo ng Amerika pag inilunsad mula sa Iran? Yan ang isa sa mga matinding claim na lumalabas. Si President Trump at ang administration niya ay talagang nagbabalya na ang Iran ay nagde-develop ng mga ballistic missiles na kayang tumama sa mainland ng US. Kumbaga, sinasabi nila na may kapasidad ang Iran na gumawa ng missile na hindi lang pang regional, kundi abot na rin pati mainland US. Pero syempre, yan ay bahagi ng mas malaking usapan tungkol sa seguridad at kung gaano na ba talaga ka-advance ang missile program ng Iran. O ba rin mag-confirm ng tuluyan kasi syempre maraming classified dyan. Kaya tuloy-tuloy lang ang bantayan. Sa tingin mo, gaano pa kaya ang itatagal nitong digmaan na to dyan sa Iran?
Sa totoo lang, medyo mahirap hulaan kung gaano pa katagal tong sitwasyon. Ang mga ganitong klase ng tension, lalo na sa involve ang maraming bansa at napakalaking geopolitical na interest, pwedeng tumagal pa ng hindi natin inaasahan. Depende talaga sa magiging sagot ng Iran at kung paano gagalaw yung iba pang mga bansa sa paligid. Pero sigurado, mas magiging komplikado ito dahil sa power vacuum at retaliation. So it's really a waiting game. We'll have to see kung ano ang susunod na galaw ng bawat panig. Sa mga ginawang pagganti ng Iran, ano ba yung mga karatig na bansa ang naapektuhan sa ngayon? Sa ngayon, mukhang may ilang kalapit na wanta na medyo nadadamay sa sitwasyon. Kadalasan yan yung mga bansa na kaalyado ng US sa region, halimbawa yung mga base ng US sa Gulf states o yung mga lugar na malapit sa mga trade routes. Hindi naman siguro sila direktang target, pero dahil sa tension, nag-iingat ang lahat. May mga ulat na nagkaroon ng spillover effects o yung tipong nagkakaroon ng airspace closures, heightened security alerts, at posibleng economic disruptions. Kaya maski hindi sila direktang kasali, alamdam pa rin nila yung tension. So talagang domino effect yan sa paligid. May impormasyon ba tayo kung ilan mga Pilipino ang apektado na dito sa digmaang ito? Sa ngayon, ayon sa mga ulat, wala pang mga Pilipino ang ulat na nasaktan o direktang apektuhan ng mga kaganapan sa Iran. Si President Marcos ay nag-uutos na siguraduhin ang kaligtasan ng mga Pilipino sa Iran at sa buong Middle East. Kasalukuyang nasa full alert yung mga embahada ng Pilipinas sa Tehran, Tel Aviv at iba pang Gulf countries kung saan mga malalaking Filipino communities. Ibig sabihin, tuloy-tuloy ang pagbabantay at nakahanda ka mga embahada na pagbigyan ng tulong mo kinakailangan. Para sa mga Pilipino doon, ang manatili muna sa loob ng bahay o mga ligtas na lugar. Sa puntong ito, habang nag-uusap tayo, meron na bang mga galawan para i-evacuate ang mga Pilipino mula sa Middle East? Actually, meron ng mga initial na hakbang na ginagawa para sa mga possible evacuation plans. Kumbaga, naka-standby na yung mga embahada at konsulado ng Pilipinas sa iba't ibang bahagi ng Middle East. Inihahanda na nila yung mga listahan ng mga Pilipino doon at kung kinakailangan, mabilis sila makakapag-coordinate ng extraction o paglipas sa mas ligtas na lugar. So, nandiyan na yung contingency plans, hindi pa man agad-agad na full-scale evacuation, pero at least may mga ready steps na. Kaya tuloy-tuloy lang monitor. Sa tingin mo ba merong intensyon ng US at Israel na sakupin ng Iran? Ako, medyo mabigat na tanong yan. Honestly, wala naman talagang malinaw na indikasyon na gusto ng US at Israel na sumakop ng Iran in the literal na sense. Usually, ang mga galaw nila ay nakatutok sa pagpapigil sa nuclear capabilities at sa pag-neutralize ng mga perceived threats. So mas nakafocus sila sa containment, sanctions, at targeted operations kesa sa after na full-blown invasion. Kumbaga, may intention silang i-contain yung threat, pero hindi naman nila openly sinagabi na gusto nilang i-occupy o sakupin ang buong Iran. So ayun, mas ganun ang laro nila dito. Yung mga bansa bang sinalakay ng Iran, yung ganti ng Iran, ay yung may mga base militar ng United States? Iyan talaga yung mga lugar na kadalasan naging sentro ng atake ng Iran. Kumbaga, ang ginantian nila ay yung mga military bases na may presensya ng US kasi yun yung nakikita nilang simbolo ng impluensya ng Amerika sa region. So, one talaga yung naging immediate target nila para ipakita yung mensahe nila. Ibig sabihin, kung may base militar ng USA sa bansa, mas madali silang maging target ng ganti ng Iran. Ano yung mga bansa na sinalakay na ng Iran na may US military facilities dyan sa Middle East? Tama, ang mga bansang tinarget ng Iran ay yung may mga base militar ng US sa Middle East. Ayon sa mga ulat, kasama dito yung mga lugar tulad ng Bahrain, Kuwait, Qatar, and United Arab Emirates. Karamihan sa mga base ng US ay matatagpuan sa mga Gulf states na yan, kaya sila yung naging unang target ng mga retaliatory strikes. In short, yung mga bansa na may presensya ng UN military sa rehiyon ang talagang naapektuhan dito sa ganti ng Iran. Pwede bang sabihin na dahil dito, hindi nakabuti ang pagkakaroon ng US military facilities dyan sa mga Gulf states na yan? Well, depende yan sa perspective mo, no? Para sa iba, at sasabihin nila na ang pagkakaroon ng US military facilities sa Gulf states ay paraan para mapanatili yung seguridad sa region, para may deterrence factor, at para mas mabilis na makatulong kung magkaroon ng krisis. Pero syempre, may mga nagsasabi rin na dahil dito, nagiging target din tuloy yung mga bansang yan sa ganti ng mga adversaries tulad ng Iran. Parang double-edged sword. May security presence, pero may risk din. So kung titignan mo, hindi siya kasing gameplay na purely masama o purely mabuti. Nasa diskusyon yan ng strategic interest and perspective. Kung aalisin kaya ng mga iba't ibang bansa, mga US military sites nila, ano kaya magiging epekto nito sa kanila? Interesting yan na scenario. Kung aalisin ng mga bansang yan yung US military sites nila, malamang may iba to ba magiging epekto depende sa konteksto. Siyempre, mawawala yung visible presence ng US region, kaya maaaring mamawasan yung tinatawag nilang deterrence against threats kasi mas uulangin ng immediate na backup o tulong kung sakaling may tensyon. Sa bilang banda, baka tanggalin ito yung sense ng magiging target ng mga bansang yan at mas makabuo sila ng sariling approach sa security nila
nang hindi umaasa sa US presence. Mas lalalim yung regional autonomy at mas magiging independent sila sa sariling foreign policy nila. So may pros and cons. Less security cover from a superpower, pero more autonomy at less risk na maging target. Depende rin talaga sa priorities nila. Kung years ka ba, Yung sinabi mong deterrence against threats, pag inalis mo ang US military sites, maaari ba silang sakupin ng mga kalaban nilang bansa sa karatig na rehiyon? sa totoo lang, interesting yan na tanong kasi parang nagiging usapan na kung kapag nawala yung US military presence, baka maging mas vulnerable yung mga bansa sa rehiyon. Kasama na rin ang Pilipinas. Pero hindi naman automatic na gano'n yung magiging scenario. Ibig sabihin, hindi porket nawala yung US aces, bigla na lang may susugulit sa samo. Totoo, may sarili ring defense agreements at alliances yung mga bansa. Pati na yung Pilipinas at may sariling mga hapong kilala para protektahan yung teritoryo. Kaya hindi naman automatic na magiging open season yan para sa mga kalaban. Pero gets ko yung punto mo. Mawawala yung isang layer ng seguridad. So magiging usapan talaga yan ang pagpapalakas pa ng sariling depensa at pakikipag-ugnayan sa ibang regional allies. Sa iyong pananaw, dapat bang tanggalin ng Pilipinas ang mga US military sites sa teritoryo ng Pilipinas na tinatawag nilang mga EDCA? Ako, alam mo, madabang yung tanong na yan at talagang maraming anggulo na pwedeng isala. Sa isang banda, may punto yung sinasabi ng iba na ang pag-alis ng US military sites or yung more EDCA sites na yan ay maaaring magbigay ng mas malaking sense ng soberanya sa Pilipinas. Ibig sabihin, mas hawak ng Pilipinas yung sariling desisyon sa seguridad at hindi masyadong nakaasa sa ibang bansa. Pero syempre, yung kabilang side naman, may nagsasabi rin na yung presence ng US ay isang security guarantee. Ibig sabihin, kung may external threat, may kakampi agad na pwedeng tumuno. Kaya really nasa balanse yan ng strategic interests, kung anong nakikita ng gobyerno ng pinakahangko para sa kapakanan ng bansa. Sa huli hindi ko may bibigay yung isang simpleng sagot at talagang depende yan sa priorities at pananaw ng Pilipinas mismo. Pero masaya naman akong pag-usapan ba yan kung may baka bang insider follow-up. Tama ba yung obserbasyon ng mga ilang analyst na naging mas matapang ang China yung nawala ang US military bases sa Clark at Subic, na mas naging matindi ang pangbubuli ng China sa Pilipinas yung nawala na itong mga bases na ito? Oo, may ilang analista nga na ganyan yung pananaw. Nung umalis yung US military bases sa Clark at Subic noong early 90s, parang nagkaroon daw ng vacuum sa rehiyon. At papasaman nila, naging mas assertive or mas matabang ang China pagdating sa mga issues sa West Philippine Sea. Ibig sabihin, yung pagkawala ng direct na US military presence noon ay sinasabing nagbigay ng mas maraming pagkakataon para mas i-push ng China yung mga teritorial na claims. Pero syempre, iba-iba rin yung pananaw dyan at hindi naman lahat ng eksperto ay sa yung opinion. Depende yan sa kung anong lens ang ginagamit mo. Kung historical ba, geopolitical, or strategic. Kaya kung gusto mo ba talagang i-unpack yan, mas palalimin pa yung usapan, tuloy lang tayo. Sa ngayon wala na muna. Maraming salamat sa iyo.